magdako na sa ating pag-aaralan ng salita ni Diyos. Hinihiling ko po na tumayo po kayong lahat. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng ating teksto ngayong umaga. Matatagpuan po ito sa Mateo 1:18 to 25. So, kung nababasa niyo po, sabay-sabay po tayong magbasa sa Tagalog. Sige po, hindi ko po nababasa rin. Okay, so sige po, tayo po nakaharap po. Okay, so sige po, basahin po natin. Ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil sa isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, pinalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilan siya ng isang batang lalaki, at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanyang mga kasalanan." At nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugan nito, kasama natin ng Diyos." At nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki, at Jesus nga ang pinangalan ni Jose sa sanggol. Sige po, tayo po muna tayo po'y manalangin. Panginoon, sa oras na ito, ikaw po yung aming pinapapurihan, pinapasalamatan sa pagkakataon na binigay mo po sa bawat isa sa amin upang aming mapag-aralan ang iyong mga salita. Nihiling po namin sa iyo, Panginoon, na ikaw ang siyang magsalita sa amin ngayong umagang to. Bigyan mo po ang bawat isa sa amin ng tenga na handang makinig at puso na handang magbabago at handang magpasakop sa iyo. Lord, ikaw ang siyang pumagitna sa aming pag-aaral at hinihiling po namin na ang presensya mo ang maramdaman ng bawat isa. This we pray in Jesus' name. Amen. So, pwede na pong maupo. Okay. Alam na po natin lahat yung Christmas story. So, segue ko lang po kayo ng saglit. Noon kami maliliit na bata, mga 1978, di pa pinapanganak yung iba. Ang tawag dito, kakalipat lang ho ng church from the YMCA dun sa TAF na sa church. At sumalangit na ho yung pastor, si Pastor Eli Javier. So siya ho yung head pastor, tapos assistant na po niya si Pastor Papa. Tapos ang aming Sunday School superintendent noon, yung asawa ni Pastor Eli Javier, si Sister Esther, medyo po siya. Kung matapang po si teacher sa inyo, doblehin niyo po. Yun po si Teacher Esther, si Sister Esther Javier. So, kung natatarayan kayo kay Sister Dali, times 2 si Sister Esther. So, nung Christmas na yun, yung Christmas season, so yung Sunday School kids, meron po kasi kaming children's worship. So, nakabukod talaga kami sa mga magulang. And then, pinipili niya kung sino yung magiging participant ng Christmas story. So, magkatabi kami ni Awi noon. Tapos sabi niya, sige kayong dalawang magkapatid. Ikaw si Mary, ikaw si Joseph. Sa loob-loob ko, ayoko noon. Ayoko talaga nung nag-aaak. Ayoko noon. Si Awi naman, ayaw din niya. Ayoko noon, ayoko si Jose kasi walang linya yun. Sabi naman niya. Walang sasabihin yung paparada lang. Sabi ko, ayoko naman ng pumaparada. So, pareho kami. So, tinanong kami ni Sister Esther bakit ayaw namin. So, si Awe, sinabi niya na ayoko po kasi walang linya yun. Sinabi niya talaga wala pong sasabihin yun eh. Di ba? Wala siya. Pagdating sa akin, hindi ko na pwedeng sabihin na ganun din, di ba?
Hindi ko rin pwedeng sabihin, ayoko nung naglalakad-lakad sa stage, nakatingin kayo lahat. Di ba? Kaya, ang sabi ko noon, naalala ko, sabi ko kay Sister Esther noon, Sister Esther, ayoko po. Gusto ko mas mataas ako kaysa kay Maria. So yun yung sabi ko sa kanya, ha? Sabi niya, ha? Anong mas mataas ka kaysa kay Maria? Sabi niya gano'n. So akala ko, end of the matter na, kasi hindi na niya kami pinansin eh. So eto na, the next Sunday, di iba na yung Mary, so tuwan-tuwa ako, ay salamat, hindi na ako. Mas mataas talaga ako kay Maria, angel ako eh, pinatungtong ako sa bangko eh, di ba? Tsaka ako pinagsalita nung sasalitain ng angel. Sabi ko, ang putak din nito. Pero alam niyo po, yung tinitignan natin palagi, pagka merong presentation ng Christmas, nakanino ho lagi ang focus natin, di ba kay Mary at saka kay Baby Jesus. Unless yung anak mo ay mag-a-act as shepherd, mag-a-act as one of the three kings, di ba ganon. Pero ang hindi po natin talaga napapagbigyan ng pansin is si Joseph. Di ba? Kaya yung title ng ating pag-aaralan ngayon is Joseph, the Forgotten Man of Christmas. Ito po yung storya ni Joseph is one of courage. Diba? Palagi po siyang nadineglect kapag ka Christmas time. Although, nandun lang siya. Diba? Papogi po siya doon. Katabi siya ni Mary. Tapos nasa gitna yung baby Jesus. Gusto ko po si Joseph. Kasi hindi siya masalita. Wala nga siya linya eh. Diba? Pero, nakita niyo po ba yung courage niya na in spite doon sa situation na kinakaharap niya, nanatili siyang, sabi nga ng Bible, diba, doon sa verse 19 nung binasa natin, matuwid na tao siya, righteous si Joseph sa harapan ng Panginoon. At bakit po siya naging righteous? Kasi diba, titignan natin ngayon kung paano siya naging Joseph was the kind of man God could trust to be strong in the midst of crisis. Nakita natin nung pinanganak si Kristo. And then after that, diba, dinala niya siya sa Egypto. So pag-aaralan po natin. Such courage, makukuha lang natin yung courage na ipinakita rin ni Joseph dahil dun sa relasyon natin sa Panginoon. Dahil siya ay righteous, meron siyang mga qualities kung paano siya tinawag ng Diyos na righteous. So yung number 1, next slide. Yan, sabi dyan, trust God in all times. Joseph teaches us to trust God at all times. Put yourself in His position. So, girlfriend mo si Mary, tapos, nakahanda na kayo para ikasal, di ba? And then suddenly, mababalitaan mo na nagdadalang tao siya through the Holy Spirit. Pero yung panahon yung yun, di ba, isa lang yung maiisip mo na nagtaksin si Mary sa akin. Kung ikaw ay isang tao na ang pag-iisip ay sasabihin mo, nagtaksin kasi wala pang nangyayari sa amin, pero bakit siya nagdadala ng tao? Di ba nung nanaginip siya, tsaka lang pin-explain sa kanya. According to sa batas nila, dahil nagdadalang tao si Mary na hindi pa sila kasal, pwede siyang stone to death, di ba? Yung babatuhin siya hanggang sa mamatay. Yun ang batas sa kanila. Pero dahil mahal ni Jose, si Maria, so di ba ang sabi niya, i-divorce niya siya, ihiwalayan siya ng lihim. So hindi na niya i-announce para maiwasan na yung kahihiyan. So, nung nag-iisip siya nito, ito ay sinasabi natin na nag-usap ang anghel ng Panginoon sa kanya through the dreams. At paggising niya, ginawa niya yung tamang gawain. Kinuha niya si Mary at dinala niya sa bahay, pinakasalan niya, at namuhay sila as husband and wife without any sexual relation. Sometimes, sa ating buhay, marami po tayong mga desisyon na ginagawa na tama po ba o hindi sa harapan ng Panginoon? Sabi ko nga dyan, next slide please. Sasabi ko dyan, choose the right decision even if it's tough, like Joseph. Katulad mo ni Joseph, pwede niyang sabihin na, sige, hihiwalayan ko yan. Wala na akong problema, di ba? So dahil naaayon naman sa batas, kung patayin siya sa pagbato sa kanya, so be it, kasalanan niya eh.
Pero hindi, di ba? Dahil sinabi ng Panginoon sa kanya, this is my doing, ako to. Di ba? Sinunod niya. Hindi natin, I for one, walang nakasulat na in-question ni Jose yung desisyon ng Diyos. Walang nakasulat sa Bible. Pero di ba, kung ikaw si Jose, hindi ka ba talaga magtatanong? Di ba, marami siyang questions at the back of his mind, pero hindi niya yon pinaano, hindi niya yon inilabas sa kanya. Kung hindi, ano yung sinabi ng Diyos na gawin niya? Kasi alam niya na pag sumunod siya sa Diyos, that's the right decision. Di ba? May mga pagkakataon po na may mga desisyon tayong ginagawa na alam mo na from the start na mali, pero ginagawa mo pa rin. Pero Joseph never did that. Hindi yun. He trusted God because he believed God is able to protect him. Hindi naman niya alam na after ng birth ng Panginoong Jesus, dadalhin niya sa Ehipto, itatakas niya para dun sa mga gustong pumatay. At hindi lang kung sino ang gustong pumatay sa Panginoon. Diba? Yung hari mismo ang gustong pumatay. So, from the Nazareth, dadalhin niya sa Ehipto yung mag-ina niya without any connections. Wala siyang kilala doon, wala siyang pera, hindi naman siya ganong kayaman, at wala siyang kakilala. Diba? Napakahirap po nun. Pero sinunod niya to the letter ang Panginoon. Wala siyang complaint. Mga kapatid, marami po tayong pinagdadaanan. Siguro wala ho dito na walang problema. Bawat isa po sa atin maraming problema. Meron po sa atin na nag-experience ngayon ng temporary setback, nag-aantay ka ng breakthrough, pero parang ang tagal-tagal. Di ba parang hindi naman ako dinidinig? Parang lang. Di ba? You do not know the mind of the Lord, kung ano yung balak niya sa'yo. God is faithful to take care of you. Kasi anak ka niya. Katulad ni Jose, doing the will of God is of utmost important to him. At hindi siya binigo ng Panginoon. Lahat ng pangangailangan niya, never na nakabasa tayo sa Bible na during the time na nagstay sila sa Egypt ay naghirap sila. Wala. Diba? So, ibig sabihin, well provided sila ng Panginoon. Kung nakakapanood po kayo ng ating mga sambang gabi, diba yung first night yung sasabing mother and daughter, na hindi ko po alam yung pangalan nila eh. Finlash naman, kaya lang, hindi ko na. Pero nakita niyo yung sabi ng nanay, nung kapatid natin sa Sariaya, sabi niya, nung nawala yung asawa niya at siya na lang ang nag-aalaga doon sa mga anak niya. Hindi niya alam kung mapapagtapos niya o mapapag-aral niya yung anak niya. Pero by God's grace, nakita niya yung anak niya, teacher na ngayon. Diba? Ganun kabuti ang Panginoon. Although, nung dumadaan sila, dun sa proseso na yon na bago maging teacher yung anak, diba sabi niya, ang problema niya ay yung pang-everyday na baon ng anak. Pero God sustained them. Nakita niyo, diba? Sinabi naman nila yon. And then yung isa pa ay yung natutuwa ako yung kay Brother JR, yung kailangan yung angiogram. Tapos all the while, kampante sila kasi akala nila is masasagot ng HMO niya. And then suddenly, hindi. Pero diba, God's grace pa rin. Tinugon ng Panginoon, humingi po ang Diyos ng tao. So kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon, mga kapatid, wala tayong dapat pinapangambahan. Kasi yung mga problema natin, God knows our problems and He knows kung kailan mo kailangan yung katugunan niya. So ano yung makakapigil sa atin? To trust Him at all times and in all times. Diba? May mga problema tayo na mas malaki pa sa atin. Diba? Sabihin natin na ang dami-dami kong problema, ang laki-laki ng problema ko. Alalahanin niyo mga kapatid,
Sabi nga doon sa Isaiah 49:6, anong sabi doon? Behold, I have inscribed you in the palm of my hands. Inukit tayo dun sa kamay ng Diyos, and He will never let us go. Ano man yung pinagdadaanan natin, may katugunan yon. Amen po ba? Okay. And ito ho yung ginawa ni Jose. He had one break, he had one break after another, sunod-sunod, di ba? Yung mundo nila nun, yung society nila nun, mahigpit. Pero he did the right thing. At ganun din ho yung sinasabi ng Diyos sa atin. We have to do, we must do the right thing. And sometimes, may mga times po na katulad din tayo ni Joseph na pwede tayong mag-worry, pwede tayong mangamba dun sa mga nakikita natin. Pero diba, sabi nga po ni Paul, sabi niya, all things work together for good to them that love God. Christmas na naman. Ilang tulog na lang. Kung yung mga bata ay nagtatanong, ilang tulog pa? So, di ba, konting tulog na lang. Tatas Pasko na. Pero marami po sa atin na hindi masaya. Bakit? Kasi yung may mga pera sister niya, dami ko inaanak eh. Same. Di ba? Maraming mga may mga mag-anak na hindi kumpleto na magse-celebrate ng Christmas. Diba? May mga nasa abroad, yung kanilang mga magulang, o kanilang mga anak. Meron naman katulad namin, namatay yung aming nanay this July. Pero it doesn't mean na magwawalaw kami sa aming kalungkutan. Hindi po tayo tinawag para manatili dun sa sitwasyon natin. Katulad nga po ng sinasabi kanina, di ba? Sabi, we are called to be victors. Hindi ho kayo victor. Pero kayo ay mananagumpay. Bawat isa sa atin, mananagumpay. Dumadaan ho tayo sa mga pagsubok ng buhay. Sino ho ba ang hindi nakaranas ng mga pagsubok? Lahat ho yan nadadanasan natin. Pero ito ho yung maganda. The Creator of the universe is with you. And what's keeping you from celebrating Christmas na natutuwa ka dahil dumating ang Panginoon? Diba? Wala ho tayong reason para malungkot ngayong Pasko. Totoo yun. Meron hong kurot sa puso na wala yung nanay ko eh. O kaya, mga anak ko, hindi ko kapiling ngayong Pasko. Tulad ng nanay ko, hindi naman babalik yun. Ako pupunta sa kanya, pero hindi siya babalik dito, di ba? Pero, mga kapatid, we have reason enough to celebrate the birth of our Savior. And let's focus on that. Hindi po tayo pinababayaan ng Panginoon. Kasi kung pinabayaan tayo, hindi na ho niya binigay ang Christmas sa atin. Diba? Meron ho akong nabasa sa Evangel. Actually, nagsusubscribe po ako doon eh. It's a Pentecostal magazine ng Assemblies of God. So monthly, meron sila ng e-copy na pinapadala sa email ng magazine nila. Few months ago, nakalimutan ko po yung pangalan ng missionary. Missionary siya sa Africa. For some time now, meron siyang sakit. May cancer siya sa uterus. And then, a few months ago, sabi niya, nag-apply siya for a furlough. So, yung furlough, yun yung parang magpapahinga muna siya, kumbaga parang sa trabaho. Nag-apply for a vacation leave, di ba? Or sick leave, basta gano'n. So, nag-apply siya for 3 months, and then, pinayagan siya maximum of 6 months. So, umuwi siya sa Amerika, because she's an American. And then, habang nagpapahinga siya, one day may nagyaya sa kanya, sabi niya, may healing service. Sabi niya, may healing and worship service kung saan. Sabi niya. So sabi niya, sige, punta tayo. And then habang nangungusap yung evangelist doon, ang tingin daw niya, sa kanya nakatitig yung evangelist, at siya mismo yung tinuturong gano'n. Siya yung mismo ang pinipinpoint. Na bakit ka nagda-doubt? Ginaganon daw siya. And then sabi, nag-altar call na para kung sino gustong magpa-pray for healing.
And she found herself, nandun na siya sa stage. At tas ano ang dala niya, may nakahawak sa balikat niya, although hindi yung evangelist, so one of the pastors na nandun sa stage, nakahawak sa balikat niya at pinag-pray siya para gumaling siya. And then so natapos ang service, umuwi siya, eto na. The next 2 days, sabi niya parang akala niya mamamatay na siya kasi sumusumpong yung sakit, yung kirot ng kanyang cancer, hindi pa natatapos yung bugso ng isa, eto na naman. Meron na naman, so akala sabi niya, I thought I'm gonna die. Kasi sunod-sunod yung ano niya yun. For 2 days, hindi siya wala siya magawa talaga kung hindi mag-vomit, magpunta sa CR, ayun, yun lang yung talagang ano niya for the next 2 days. And then the third day, medyo nakatulog na siya talaga daw, sabi niya. And on the 4th day, yung kanyang neighbor, dahil hindi pa siya talaga makakain ng kumatok, binigyan siya ng sopas. Ang dami ng sopas, sabi niya. Sabi niya, parang kung gutom na gutom, nakain ko lahat. Sabi niya gano'n. At ika-5th day, yun yung kanyang schedule para magpa-check up. So, naghahanda siya ng damit kasi usually overnight yung kanyang check up dahil may mga laboratory na gagawin sa kanya. Pero that time, sinabi sa kanya ng doktor, you have to stay here for 3 days and 2 nights. Nabigla siya. Nagulat siya. Bakit? Diba, iniisip na niya, naglalaro na sa isip niya na, bakit? Diba dapat ano yun? Overnight lang. Eh after nung prayer meeting nila, pinag-pray siya kung halimbawa, nung first day na yun. Pag-uwi niya kasi, sinabi niya, Lord, I thank you for my healing. And then nung nahihirapan siya nung first 2 days, nakada sumusumpong yung kanyang sakit. Lord, I thank you for my healing. Pero di ba, opposite yung nangyayari sa kanya. Literal na opposite. Kasi mamatay-matay na daw siya sa hirap pero eto siya. Lord, I thank you for my healing. And then ika-5th day, sabi niya, usually overnight lang, bakit ngayon 2 gabi at 3 araw ako? Naglalaro sa isip niya na lumala kaya ako. Pero tinanggap daw niya yung kagad sa isip niya at sinabi niya, Lord, sabi niya, I thank you dun sa healing mo sa akin. Dun sa paghipo mo sa akin. Sabi niya. And then, nung morning na aalis na siya, yung natapos na lahat, dumating yung doktor, kinausap siya. So sabi niya, alam mo ba kung bakit kita pina-stay ng mahaba? Doubling time ang pina-extend ko sa'yo dito. It's because I want to be 100% sure. Sabi niya, wala na yung cancer cells mo. Sabi niya gano'n, nawala. So, alam niyo siya, ang una niyang ginawa, bago niya matengyuhan yung doktor, yung office daw ng doktor, meron salamin na kita mo yung langit, kita mo yung garden, gano'n. Alam mo, yung muko siya doon. He bent down his knees, tapos nag-pray siya sa Panginoon na, Lord, thank you po talaga. Sabi niya. Tapos tsaka lang niya, pinaligan yung doktor, tsaka lang siya nag-thank you. That's how good our God is, mga kapatid. Dun sa ano niya. Ngayon, bumalik na siya ulit dun sa kanyang ministry. Children's ministry ang hawak niya sa Africa. And nandun siya ngayon, nagpapatuloy siya dun sa kanyang still in an active mission. So mga kapatid, walang dahilan not to trust God at all times. Then second po, don't live for people's approval. Joseph lived for God's approval. He struggled between the 2 options dun sa panahon niya. Either i-divorce niya si Mary or i-accept niya siya. At yun ang ginawa niya. Tinanggap niya si Mary as his wife. He can listen. Diba, pwede siyang makinig sa kanyang pamilya, ay hiwalayan mo yan. Hindi mabuti para sa iyo yan. Diba? At pag alam naman natin na pag nagsabi yung mga matatanda ng pamilya, that time, batas din yon sa bahay. Diba? Pero, nanindigan siya. Hindi, sinabi ng Diyos yung lingkod. Diba? And he accepted Mary. He do not live for other people's approval.
Marami po sa atin na kinukuha nila yung worth nila dun sa kung ano yung sasabihin ng tao sa kanila. Ay naku, wag yan, nakakahiya kay sister. Diba? Ay naku, mapupulaan ka niya ng church. Diba? Palagi tayong ganon. Tapos imamarites ka pa. Mga kapatid, don't let anyone control or manipulate you. Wala mo kayong kailangang patunayan sa tao. Kailangan nyo lang ng approval ng Diyos. Tama ba yung ginagawa mo sa harapan ng Diyos? Kasi kung hindi, itama mo, mali ka kasi. Diba? Pero kung tama yung ginagawa mo sa harapan ng Diyos, hindi mo kailangan humanap ng approval ng iba. At kung yung mga tao naman na gusto na nagko-control sila or nagmamanipulate sila ng kanilang kapwa, diba? In the guise of akala mo nagkikare sa'yo, pero actually, ano lang po yun, inggit. So ano nga sabi natin? Pag inggit, pikit. Diba? Inggit ka, pikit ka. Diba? Huwag mo kayo, kung kayo po yung nasa sitwasyon na nagmamanipulate at nagko-control ng tao, wag po. Hindi rin po yan nais ng Diyos. Hindi mo kayo well-wishers ng mga kapatid natin. Basher kayo. At hindi po kayo pagpapala pagka ho ganun ang ginawa natin. Let us not live for people's approval. Let us live for God's approval. Don't spend your life trying to keep everyone around you happy. Diba yung dapat lahat sila masaya kahit na ikaw hindi ka na. Alam niyo yun, na hindi mo sila, yung lahat ng gusto nila ay yung ginagawa. Mga kapatid, pursue righteousness. Yun mo yung sinasabi ng Biblia. Pursue righteousness by keeping God happy. At kapag ka natuwa ang Panginoon sa inyo, He will send you people na kung saan makakatulong sa sitwasyon nyo. And God is so good. He always bring people to you, not by accident, pero for a purpose. Diba? Pwedeng God send you that person to bless you or to teach you a lesson. Pero hindi po aksidente na may namimit kayong gano'n. But, sabi ko nga, don't live for people's approval. Live for God's approval. And then, sa third po, ang pangatlo po, live for moral integrity. Uso po ito ngayon. Sa naririnig natin mula kay Presidente hanggang sa kaliit-liitang tao sa ating diba? Wala silang integridad. Tanungin mo naman, ano nga ba integrity? Ewan ko, naririnig mo lang eh. Tama ba yun? Diba? Integrity is taking the high road. Anong ibig kong sabihin? Taking the right stand even if no one is watching you. Gawin ng tama kahit walang nakakakita. That's integrity. At tayo ay tinuturuan ng Panginoon, sinasabihan ng Panginoon na mamuhay tayo with moral integrity. Joseph was courageous enough to live a moral life in a corrupt culture. Nakita niyo yung kultura nila, di ba? Papatuhin. Mahigpit nga sila eh. Pero nakita niyo ba na nagpadala siya? Di ba hindi? Katulad din siya ni Joseph the Dreamer sa Old Testament. Di ba? Tinukso si Joseph nung asawa ni Potiphar. Pero anong naging tugon ni Joseph? He flee. Di ba? Tumakas siya. Naiwan na yung damit sa pagtakas eh. Kaya nagkarapidin siya. Joke. Di ba? Pero hindi siya nagkasala. Di ba? Ni-retain niya yung kanyang pagiging morally upright. Sa kaso po ni Jose ng Nazaret,
self-control. Kahit na nung kasal na sila ni Maria, diba? Until after Jesus was born, he never knew Maria as his wife. And I'm speaking for the young people of today. Sa mga young people natin. You have to live with moral integrity. Sa pakikipagrelasyon. Diba? Masarap po na i-preserve natin yung sarili natin until after marriage. Gawin ho natin basihan kung ano ang sinasabi ng Biblia. And the Bible says no dun sa mga extracurricular na yan. We have to abide by what God is saying to us. Kahit po sa trabaho natin, di ba yung, malilate na ako, pakiano mo nga yung ID ko. Di ba? O kaya yung basta kung ano man, diin mo ko. O di ba? Meron hong kinukwento dati si Eunice sa amin. May isang batch ng yung magpupulis. Basta yun ang course din. O yun, criminology. May mga criminology student daw sa kanila na nag-OJT sa Bilibid. Tapos, dahil mga school bukol, so di ba mga late, tapos may isa lang na mag-i-eat para sa kanilang lahat. O akala nila hindi teki-teki ang Bilibid. O di ba? Pinatawag lahat ng parents. So yung oras na ginugol nila, baliwala. O start sila ulit from the start. Di ba? Mahirap. That is simple. Simple lang yun. God, pasensya na. Yari ka sa akin. Joke. Hindi. Si Brother Felix po ay isang civil engineer. Kilala po siya in between kasi sa Binyan kami. Kilala siya sa San Pedro, sa Binyan, sa Santa Rosa, Cabuyao, hanggang sa Calamba, yung mga ganun. Kapag kailangan mo, ang kanyang line of work po ay sila po yung nagtitimpla ng simento, yung mga mixer na nakikita nyo, iba may lamang simento yon. So kung gaano katapang o gaano katabang siya yon, ano niya yon. May mga project na magbibid siya. Tapos sasabihin na, sir, wag ka na magbid, bigyan kita 200,000. O diba, yun yung sinasabi niya na biting-bitingan. Hindi siya sumasali. Kung siya po ay sumali sa mga ganon, yaman ko na, yaman na namin, joke. Sana meron din ako payong na may libreng kotse. Pero may payong ako, UV protection. Pero may sasakyan ako. Kaya lang hindi siya syempre pag umuulan, hindi ako naulanan, diba? Alam niyo mga kapatid, yun yung sinasabi ko na maraming katiwalian, pero you have to say no. Si Brother Felix po, meron siyang mga government project. Minsan hindi siya yung talagang contractor, pero sa kanya kukuha ng ready mix. So kung halimbawa lang si Brother Orly yung contractor, sabihin niya kay Brother Felix, Brother Felix, yung tapang ng simento, halimbawa 3,500 per square inch ang strength. So kung halimbawa sasabihin ni Brother Felix, ganito yan, isang truck ng isang truck ng buhangin, isang truck ng graba, tapos 2 truck ng simento yan. Yung timpla mo, ganyan. Ganun ba? Mahal yun, sir eh. So gawin mo na lang, isang truck ng graba, isang truck ng buhangin, isang truck na lang din ng simento. Pero ang presyo sa pang 2 truck ng simento. Madami nung ganun. And Brother Felix always says no. Kaya di ako mayaman, payo pa lang ang nabibili ko. Joke. Pero alam niyo yan mga kapatid, maraming paraan at para-paraan, pero how
you profess yourself as a Christian in the midst ng mga non-Christian. Kailangan nag-i-strive po tayo. Kailangan angat ka sa iba. Diba? Be iba sa lahat. Kailangan pag Kristiyano ka all throughout. Sa mga simple at hanggang sa pinaka-complex na dayaan, hindi po dapat nakikita ang mga Kristiyano. Diba? Tayo po ang dapat na sumasaway doon. At hindi po dapat na nangunguna doon. Amen po ba? Wala na sumagot. Amen po ba? Amen. Panghuli po, care and help others in need. One final lesson po na makikita natin kay Joseph, yun yung pag-aalaga niya dun sa mga ilangan ng mag-ina. Katulad nga ng sinabi ko kanina, from the manger, pumunta sila sa Egypt, in the middle of the night, diba, itatakas niya yung mag-ina niya. Dadali niya sa Egypto, hindi niya alam kung hanggang kailan sila doon. Hindi naman sinabi ng Diyos na mga 1 year and a half. Diba, in 2 years time, nandun sila. So doon na nakapaglakad, natutong lumakad ang Panginoon sa Egypto. Pero, hindi siya nagsasalita, di ba? Sabi nga natin, hindi nga siya nagsasalita eh. Pero siya yung silent power behind dun sa kung paano naalagaan ng Panginoon. Siya yun. Marami po sa atin na mga hindi po, wala ho sa front ng paglilingkod sa Panginoon. Pero sila yung backbone ng gawain. Hindi man ho kayo humahayo, hindi man kayo pumupunta sa kung saan para mangaral ng salita ng Diyos, pero kabahagi kayo one way or the other. Tama po. Nawa tayong lahat maging kabahagi. Hindi ka man pumupunta, hindi ka naglalakad, hindi ka nag-mission work, pero you have to bend your knees in prayer in behalf dun sa mga humahayo. And that way, nakikita natin yung pagdadalanginan, yung pagdadalahan ng ating mga pasanin. Dun ho sa PU, meron ho tayong portion doon na para sa mga sick brethren, yung kagalingan para sa kanila, doon sa mga unsaved loved ones, at meron din po doon sa mga unspoken prayer request. So kung gusto niyo po na mapagpala kayo, attend the BU. Wala lang ngayon kasi masambang gabi. Diba? Wala ngayon, next year. May sambang gabi pa. Minsan naman po, ito ko ay practical na marami po sa atin ng mga negosyante. Diba? One way or the other, meron tayong mga tindahan, maliit, malaki, meron tayong mga negosyo. Kapag kayong mga kapatid ang pupunta doon o bibili, ay ang mahal, buti pa doon sa kabila, mura. Mga kapatid natin yon. We have to support. Malay mo kayo yung sagot doon sa dalangin niyo na, Lord, nawa maubos yung aking tinda. Diba? Kaya, Lord, nawa meron akong kliyente na dumating. Tapos eto, ang mahal mo naman, Brother Oli, mahal naman ng salamin mo. Diba? Malagay niyo ba na bibless yung kapatid natin na yon sa inyo? Diba? Let us support and help them. Kasi you will never know kung kailan mo kakailanganin yung tulong ng iba. Diba? Nung di naman hulingin sa inyo na may pinapagawa pong bahay sa San Pablo. Noon na po, iniisip namin na kay Brother Orly na lang para meron siyang project. Na pag-isip-isip namin, sabi ko kay Brother Felix, lugi yun. Bakit nalugi ka? Travel lang eh, from Malikinan to San Pablo patay na siya, di ba? Gumagana na yung salary ng tao niya. Wala pa nagagawa. Malulugi lang siya doon, mahal. Sabi ko, mamamahalan siya. Sabi ko. Inisip-isip din ni Brother Felix, oo nga, baka walang tubuin yun.
Worst na mangyari is break even. Napagod siya, wala naman siya kinita. Diba? Mga kapatid, may mga kapatid po tayo na may mga pinagdadaanan. Huwag na ho tayong dumagdag doon. Instead, ipanalangin po natin sila. Diba kung wala ho kayong magandang masasabi, better keep your mouth shut. At kung may masasabi man po kayo, sabihin niyo po sa Panginoon, pagpalain yung kapatid na yun. Diba? Wala hong dapat makita sa atin na nagmamagaling. Wala hong ibang magaling dito kundi ang Panginoon. Wala ho tayong ibang itinataas dito kung hindi ang Panginoon. Kaya kung ano man po yung nakikita nyo sa ating mga kapatid, bago ho tayo manghusga, bago ho tayo magsalita ng kung ano-ano sa kanila, pray. Pray about them, pray for them. Diba? Hindi nyo ho alam kung ano yung mga pinagdadaanan. At bago ho tayo manghusga sa kanila, in short, wala ho tayong karapatan kasi na manghusga. Diba? Ang judge lang natin ay ang Panginoon. Wala pong iba. Ang kailangan lang po natin gawin sa ating mga kapatid ay to care and help them in their needs. Yun doon ho tayo tinawag. Diba? We are called to serve. Bawat isa po sa atin. We are called to serve our brethren, diba? Our fellow men. Kung yung ibang mga tao nga na hindi natin kilala, natutulungan natin eh. Yun pa kong mga kapatid. Hindi ho natin, bawat isa ho sa atin dito, hindi naman ho tayo lahat magkakapatid sa dugo. Pero yung pagiging magkakapatid po natin, better than blood. Diba? Ano nga po yung sabi, diba? Ano sabi? Blood is thicker than water. O diba mali daw yun? The correct is, the blood of the covenant is greater than the water of the womb. So, mas matatag po yung pagiging magkakapatid natin. I-practice po natin dito pa lang. Para pagdating sa langit, alam na natin, praktisado na tayo. Diba? Yung dito pa lang, ayaw makita yung kapatid na yan. Diba? Hindi ako nabibless dyan. Tingin mo, nabibless din ba sa'yo yung kapatid na yun? Sa inaasal mo. Diba? Alalahanin po natin mga kapatid, bawat isa sa atin, may kanya-kanyang idiosyncrasies sa buhay. May iba-iba ho tayong pag-uugali na hindi rin katanggap-tanggap sa bawat isa. Pero bakit natin napapagtiyagaan? It's because of Jesus. Diba? Tinuturuan tayo day by day to grow deeper and deeper into His Word. At dun sa pagsasama-sama natin. So little by little, naiintindihan na natin, talaga yan. Again, sample lang. Talaga si Brother Orly, medyo makulit yan, pagpasensyahan mo na. Diba? Pwede mo nang sabihin yun, kasi nga, diba? Day by day, natututo tayo, hindi mo na sasabihin, napakakulit mo eh. Diba? Kung tagabi niya, ang kulit bababatukan ko na. O, diba? Pero hindi. Mga kapatid, lahat po tayo is a work in progress. At lahat po tayo kinakailangan, little by little, no matter how little, tumataas yung antas ng pananampalataya natin. Hindi po tayo tinawag para maging talunan. We are called to be victorious. At walang nag-agree. Hindi po ba kayo nag-agree? Mag-agree kayo. Dahil lahat tayo mananagumpay dahil sa Panginoon. Wala hong tinawag sa atin para maging talunan. Sasabihin mo, Sister Yen, marami kang inaanak. Sabi ni Sister Vince kanina, huwag magtago. Diba? Huwag magtago. Lipat ka muna ng bahay. Joke. Mangapit bahay kapag darating yung mga mga inaanak mo. Hindi.
Diba? Sabi ko nga kanina, the God of the universe ay kakampi natin. Ano yung kailangan mo? All you have to do is touch the sky. And when can you touch the sky? Diba? I touch the sky when my knees hit the ground. Diba? Bend our knees in prayer, mga kapatid. At sa Paskong ito, diba, makita natin na yung kadakilaan ng Diyos sa buhay ng lingkod niya na ginamit na si Jose. At dahil doon, meron po tayong Pasko na sineselebrate. At dahil may Pasko, alam natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Again, sabi ko nga, as we celebrate Christmas, yung mga attributes ni Joseph, makita nawa sa atin. Let us trust God in all times. And then we don't have to live for other people's approval. And we have to live for moral integrity. And we have to care and help others in need. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat.